So ngayon nga po mga kababayan, eto na. Matindi ho yung bumulagang news sa atin ngayon paggising natin. Bakit kanyo? Aba, bumulaga ang news na meron na daw ididemanda meron na daw para bagang i-recommend na idemanda ng ombudsman ang ICI. So, ang ICI pupunta sa ombudsman, sasabihin nila, ito yung mga ebidensyang nakuha namin, interview, bla bla bla. Ito gamitin mo para kasuhan itong mga tao na ito. Dahil daw may mga indirect at direct na corruption sa flood control. Aba, parang totoo, no? Pero in fairness, napakagaling ng ICI. In fairness, mga kababayan. Bakit to kanyo? Napakagaling talaga ng ICI. Kasi itinago nila investigasyon. Tapos nagpangalan sila ngayon. Siyempre, yung mga tao, mas lalong, oo nga, no? Siguro nga. Kasi hindi naman po mahalaga kung makonbik o hindi makonbik para sa kanila. Ang mahalaga, maano yung issue na may ginagawa ang Pangulo, may pinakasuhan, ayan may ginagawa na yung kasi tandaan ninyo, etong katarantaduhan na nangyari sa ating bansa, etong nangyayari na ito, nagagalit na tao, kaya nga nagkakaroon ng iba't ibang rally, di ba, sa iba't ibang kulay. Nagagalit na. Ngayon, para maiwasan yan, magtuturo ngayon ng Malacanang. Magtuturo ngayon itong Pangulo na ito. Sasabihin niya, ito may kasalanan, bla bla bla. Para mukhang kapani-paniwala, dapat may makasuhan. Tapos sasabihin na lang nila, wala na kaming kinalaman dyan kung hindi yan mapakulong kasi nga meron tayong due process. Diba yung sinasabi ni Marcos na kesyo, hindi naman pwede na walang due process. Di ba? Yan ang sinasabi niya eh. Ang akin lang kasi, yung due process, para lang sa, mga kakampi ninyo. Pero para sa mga kalaban, kita nyo nga ginawa nyo kay Pangulong Duterte, walang due process yun. Na supposedly, Supreme Court na nagsabi, any extradition o any na pagdadala ng isang tao sa ibang bansa, dapat dumaan sa korte at hindi DOJ ang korte. Ang korte, yung dapat korte, at meron pang panahon para mag-bail. Hindi nyo pinadaan ng due process si Pangulong Duterte. Inirekomenda na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kita nyo, yung tatlo na yan, iba dapat yan eh. Isa lang ang tumama dyan. Yung dalawa, dapat yan yung presidente tsaka si Romualdez. Yan ang katotohanan. Simple lang, Brad, simple lang. Simpleng-simple. Kanino nagsisimula ang budget? Sa DBM na ang nagdidikta, walang iba kundi ang Pangulo. Saan dadaan? Sa Senado, sa Kamara. Pero ang pinaka-ending sa small committee na di umano paghahawak daw ni Zaldico at ni Speaker Romualdez. Yun ang ending sa legislative. Pagkatapos nun, batas na ba yun? Hindi. Aakyat pa sa presidente, pipirma na naman ng presidente. So putang inang pinakakurap na budget sa Pilipinas, nagsimula sa presidente, nag-ending sa presidente, pero wala siyang kinalaman, wala siyang pananagutan. Anong katarantaduhan yun? Tama, mali. Pangatlo. Pangalawa pala. Dumaan nga, di ba, sa legislative. Sino ending na legislative? Hindi naman yung BICAM yung small committee. Ay, bakit wala dyan si Romualdez? Katarantaduhan na naman. Tapos ngayon, yung mga senador. Itong mga senador na ito, hindi ko sinasabing walang pananagutan. Wala ko sinasabing ganyan. Maganda nga yan, kinasuhan ninyo ng sagutin nila sa korte. Pero wala pong pananagutan niyan. Kahit kasi, sabihin mo na, halimbawa, lahat ng mga congressman, mantakin mo, ang daming binanggit na congressman ng Diskaya. Ilan lang ang nakasuhang congressman. Pero yung sa Senado, ayan na kagad, puro opposition. Wag niyong kakalimutan, yung announcement ni Atty. Fortun, na 7 yun, supposedly. Sino bumawi? Hindi naman si Fortun eh. Iba ang bumawi. Na kesyo, yung isang DPWH official, hindi, nagkamali lang yung abogado ko. Ba't hindi si Fortun ang bumawi ng 7? Kasi kilala natin yung 7. Yung totoo. Yung 7 doon, marami doon, galing sa kakampi ni Marcos sa administrasyon o sa majority. So yung dalawa lang sa minority, yun lang ang sinama ninyo. Para kunwari, merong senador na nakasuhan. Diba? Ang laking katarantaduhan nito, mga kababayan. Ang pagsasampa ng kaso kina dating Congressman Zaldico at Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva dahil daw yan sa pagtanggap umano nila ng suhol at kickbacks mula sa mga kontraktor ng flood control projects. Kasama po sa pinahahainan ng criminal at administrative charges sila dating Caloocan Representative Mitch Cahayon Uy, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at si Commissioner Mario Lipana ng Commission on Audit. Sabi ni ICI Chairman Andres Reyes, posible umanong sangkot ang mga opisyal na yan sa ilang krimen tulad ng plunder o pandarambong, direct o indirect bribery at corruption of public officials.
Base raw yan sa sinumpaang mga salaysay ng ilang dating opisyal ng DPWH tungkol sa sistema ng kickbacks sa pagitan ng ahensya at ng mga inirereklamong kawani ng gobyerno. Sa pamamagitan daw ito ng insertion sa National Expenditure Program ng mismong mga mambabatas daw ang naglalagay. No one will be spared in this fight against corruption. Politicians and government officials will be investigated and charged by credible evidence. Those found responsible will face the consequences and help. Ang galing ano? Yung wording sila, found responsible. So para bagang meron na talagang conviction yung mga binanggit. At kaya gano'n naman din ang packaging ng mga bayarang media. Kaliwat kanan, Villanueva, Estrada, mga kaliwat kanan, dinadamay sila. Oh, kasi nga, sino ba may-ari ng sino ba ang may stock sa media? Alam na natin. Accountable under the rule of law. Samantala, sinabi ni Senator Villanueva sa isang pahayag na pag-aaralan daw ng kanyang mga abogado ang basihan ng pagkakadawit niya sa kaso. Pero giit niya, mapapatunayan daw ng mga records sa Senado na tutol siya mula noon pa sa flood control projects. Nalinaw na natin yan di ba? Yung kay Villanueva. Simula pa lang, binabanggit niya na. I mean, kung ikaw ay walang flood control project, o meron pa lang, kung ikaw ay may flood control project o ghost flood control project, aba, hindi mo uungkatin yun. Siya ang unang nag-ungkat niyan sa Senado. Mantakin mo, ikaw ang unang nag-ungkat, ikaw pa yung biglang may kasalanan. Ang inihingi niya doon sa DPW, tapusin niyo itong mga project na to. Tapos si Alcantara, Alcantara nga ba o yung isa? Nakalimutan ko na specific I think it's Alcantara na nagsabing, hindi, kukuha na lang tayo ng ibang project. Pero biglang kinuha sa ghost project ng flood control na walang kinalaman. Alinaw no sinabi ni Alcantara, walang kinalaman. On record sa Senate hearing yan. Walang kinalaman si Villanueva. Ay nako. Halatang halata Ako, hindi ko pinagtatanggol itong yung dalawang senador Pero it's really obvious. Tanga na lang ang hindi makaano. Tsaka yung mga pinklawang bayaran. Lalo na yung vlogger na nagpapadala ng GCash ng 100,000 ba yun? Sa mga vlogger? Akala mo, hindi namin alam Gago. Alam namin. Hindi lang namin syempre due to privacy nung tao na yon. Tawag doon yung ano ba tawag dito, yung data privacy law, di ba? Hindi namin pwedeng ilabas yung pinapadala niya 100,000 doon sa mga bumabanat sa mga Duterte. Pero yung mga bayaran tanso vlogger na yan, akala nila hindi nila damin alam. Pero ang packaging talaga nila, etong sila Villanueva, etong si Estrada, kasi iyan yung uma-align sa Duterte kuno di ba? Para sinasabi Duterte black bla bla bla. Hindi nila wala kang makikita sa bukang bibig nila na obvious na si Romualdez at saka si Zaldico. Si Zaldico, dinidiin nila para mawala kay Romualdez. Pero hindi mo maririnig. Halatang halata Ang araw ang nagsiwalat ng mga katiwalian tungkol dito. Tumestigo na rin daw noon si Engineer Alcantara na wala siyang alam sa flood control projects. Darating daw ang panahon na mapapatunayan niya ang pagiging inosente. Mga kapatid, Ruth Cabalco. Ayan So, ayan ang matindi dyan. At ito pakinggan nyo ito kasi nakakatawa ho itong issue na ito. At dito makikita mo talaga na isang diversion ang ginawa nila. Ito, wait Well, joining us now, the president of one of the business groups that issued an open letter for government to act urgently in the flood control mess, Sergio Ortiz Luis Jr. of the Employers Confederation of the Philippines. Mr. Sergio Ortiz Luis, thank you for joining us today. Welcome to the program, and I'm excited to talk about what we're going to talk about today. Thanks for joining us. Yes, Carmina. Good morning, Carmina. Good morning to all our listeners. All right. So, first of all, just a few minutes ago, the ICI announcing that it is recommending criminal and administrative charges against familiar names by this time. Senators Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, former congressman. Sandali, correction pala. Hindi pala 100,000 na binibigay. Tangin ang katsipan niya, 10,000 lang. Binigay dun sa isang, ewan ko kung bakla ba yun o babae. Kasi mukhang bakla pero 10,000 lang kadiri naman ng presyo nitong babae ito. Zaldico, former USEC Bernardo, among others, regarding the flood control mess. First of all, your reaction to this, that this happened 44 days after the creation of the ICI. Go ahead.
Well, I guess that's a welcome development. However, we're still managing the people's interest on this. And I think they're waiting for certain people who are not included there. And a recommendation of ICI doesn't really mean it will happen. No? So let's see how it develops, because people are not so optimistic that something will happen on this. Can I ask you what the president asked in his upon his return from the ASEAN meet? This is the question that the president posed. He said, "Do you want to get it done quickly, or do you want to get it done right? That's the choice we have." That's according to the president. Your reaction to that? I think we're trying to manage confidence. And some people, and there are some people, if they can sample only 2, those who people are expecting that are really guilty, and you have SGB in the ICI, and just looking at the records, you don't have to go very deep. There can be 1,000 charges or to them. We're talking of billions, no? You have to be careful as a rule. I agree with the president, but to manage the expectation of the people, charge at least 2 now, with charges that will be unbailable, and then people will believe something's going to happen on this. Unfortunately, saying that we have to be careful here, people will just feel they're dribbling it, they're delaying it, or they're protecting some people. So, Naintindihan nyo? Yung hinahanap daw ng taong pangalan, tila, yun ang parang ganito yung sinasabi niya, not the verbatim. Tila na parang dinidelay nila para matago yung pera o para mawala yung yung mga ari-arian. Hindi natin alam. Pero inaantay ng mga Pilipino. So maybe if that is the right process, we really have to be careful. But you can file cases already on at least 2 or 1 count that can be charged on certain people, and the other cases can follow for them. You can be careful with the other cases, but you can build the case that is already probably that can go on and be viable. Are you waiting for a name? The names that were mentioned by the ICI's chairman, former Justice Andy Reyes, a while ago, as I said, Senators Joel Villanueva, Jingo Estrada, former Congressman Zaldico, are those names acceptable to you, or are you waiting for a name? Frankly, some people are waiting for a name, and some people are surprised that that name is be surfaced. But some senators came out, Diego Estrada and Villanueva, Senator Villanueva, and they're surprised why they're being charged already, when the expectation of some people, some others will be charged. Do you have a name? Care to give us a name that you're expecting to be mentioned that wasn't mentioned? I think your guess is as good as mine. The guess of the whole Filipino people is there. Are you talking? Are you talking? So ayan, malinaw na sinasabi nitong isang organisasyon na ito na bakit wala itong si Martin. Yun ang tinatanong ng taong bayan. Si Martin, ayaw lang niyang pangalanan, pero napaka-obvious naman. Bakit wala itong si Martin? At parang ang dating is, bakit? Pinatatagal ba? O para mawala na yung mga kayamanan? Para sabihin, in other words, kay Martin may due process. Bakit? Para mawala na yung mga, maitago na yung mga kayamanan. Kasi itong isang to, ang tagal bago makasuhan. Ang tagal. Naitakbo na yung mga helicopter niya. Mahilig ka pala sa helicopter, Zaldico, naitakbo na. Pakingge. Kumpirmadong wala na sa bansa ang ilang helicopter at private plane ni dating Congressman Zaldico. Live mula sa TV5 Media Center, nanonood sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, kailan pa raw nakalabas ng bansa ang mga air asset ni Ko? Naku, Jiggy, Agosto at Setyembre pa lang ay wala na sa Pilipinas ito 3 air assets na ito na iniuugnay kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, ay lumipad ang 2 Agusta Westland helicopter noong August 20 at September 11. At sa ngayon ay nandoon na yan sa Kota Kinabalu sa Malaysia, habang ang isang aircraft naman, itong Gulfstream aircraft, ay nasa Singapore at umalis noong August 16 pa. Kabilang ang 3 yan sa mga
11 air assets na nagkakahalaga ng mahigit 4 na bilyong piso na inuugnay sa mga kumpanyang pag-aari umano nitong si Zaldico. Kung matatandaan ay Setyembre nang inirekomenda ng NBI sa Anti-Money Laundering Council yung pag-freeze ng mga assets na ito. Sa ngayon ay kumakalap pa ng impormasyon ng CAAP kung sino-sino nga ba ang sakay ng mga air assets ito nang lumabas ng Pilipinas. Pakinggan natin ang naging reaksyon ni Secretary Vince Dizon ng DPWH. As far as our record is concerned, we are monitoring itong mga movement ng mga aeroplanong ito, pero hindi po kami sure kung meron ng freeze order. Hindi po si Vince yan. Itong balita, ito si mali-mali pa eh. Ito po yung director ng CAAP, na sinasabi ng as far as record are concerned, we are monitoring the movements of this aircraft, pero hindi kami sigurado kung may freeze order na. Grabe, no? Na ang AMLAC, dahil wala pa kaming natatanggap dito sa CAAP. Di ba? Ang dal-dal-dal nila noon na sinasabi nila ipapa-freeze order na natin sa AMLAC yan. Kasi remember, mga banateros, kay Pastor Kibuloy, hindi pa nga siya talagang lahat. And we know, nakita namin eh. We saw what happened. And it was so fast na freeze lahat. Na ang bilis-bilis na freeze ng AMLAC. Eto, mga kababayan. Pinatakas? Pinalis? O sadyang may due process? Diba, yun ang sinasabi ni Marcos eh, sadyang may due process. O, yan ang due process. Tuloy. So, wag natin sisihin ng CAAP kasi hindi naman sila makakagalaw eh. Unless may freeze order. Unless merong utos ng korte. Hindi naman nila pwedeng basta-basta anuhin yun. So, kailangan, yun na nga. So, lalagyan ng bara. Ang AMLAC, wala pa po kaming natatanggap na freeze order dito sa CAAP. Ang kagandahan is kahit na wala sila sa bansa, dahil hindi na sila pwedeng i-deregister sa ating CAAP, hindi sila maibibenta. Yun naman ang importante. Jiggy, bukas ay magkakaroon ng meeting itong si Secretary Dizon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI para nga sa pag-freeze itong mga air assets nito at yung tinatawag nating restitution o yung pagbabalik ng perang mga sangkot sa flood control scam sa Kabanambayan. Jiggy. At Gerard, sa ibang usapin, may sinumite na raw na listahan ng mga contractor ng DPWH sa COMELEC. Ito ba yung mga nagbigay ng donasyon sa mga politiko ng eleksyon? Jiggy, certification ito ng 27 contractors ng DPWH na umani nagbigay ng donasyon sa iba't ibang mga kandidato noong 2022 elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, ay maglalabas sila ng show cause order para pagpaliwanagin itong mga contractor na ito. Kabilang sa listahan na yan, Jiggy, ang Center Reconstruction and Development Incorporated na pinamumunuan ni Lawrence Lubiano na umani nagbigay ng donasyon kay Senator Chis Escudero. Yun! Siyempre, Chis Escudero na naman. Kayo ba mga kababayan, naniniwala kayo na kay Chis Escudero lang? Ang daming binigyan ng tumulong ang mga kontraktor, mga kaibigan. And again, I'm not saying na ligtas si Chis Escudero, pero kasi yun personal. Meron niya ako, naalala ninyo, meron niya ako nilantad na mismong yung kumpanya ang nagbigay. Kasi hindi pwedeng banggitin yun kasi madadama yung mga kapatid sa Senado. Tama, mali. Pero ito, hindi naman yung kumpanya nagbigay, yung personal, yung tao lang. So, alam mo talagang napili yung kanilang binabanatan eh. Sa ilalim ng Omnibus Election Code ay bawal magbigay ng donasyon sa kampanya ng mga kandidato ang sino mang kumpanya na may kontrata sa pamahalaan. Ayan kumpanya. Pakinggan natin ang pahayag ni COMELEC Chairman George Garcia. Tapos po na mapasagot natin yung 27 na yan ay pasasagutin naman po natin. Yun naman po mga kandidato na nabigyan, tumanggap mula po doon sa 27 na kontratista. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa So, napakalinaw po na dahil sa lintik na due process kuno nila, nailabas na. Kaya nga ang tanong ngayon, hindi kaya pinatatagal itong kay Martin na pangalanan siya, eventually papangalanan. We do not know kung iniligtas ba siya o pinatatagal lang para mailabas na kung ano man ang dapat ilabas. Ba yan? Diba? Ganun ba ang dahilan kung bakit hindi na ipangalanan? Eto ba? Ito, may papakita pa tayo para mas maintindihan natin na kung bakit
halatang halata yung galawan ng gobyerno. Eto nga pakinggan nyo ito napakaganda ng paliwanag nito. Bakit bigla napunta doon sa ito. Magtrabaho at wag puro press conference. Yan naman ang banat ni dating Ombudsman Samuel Martires matapos umano siyang ilagay sa spotlight ni bagong Ombudsman Boying Remulla. Anong kinaugnayan niya sa flood control? Sandali, chotomate. Relax. Ito na. Sa pagbaligtad niya sa dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva. Kumbinsido siyang paraan lang ito para matakpan ang mga mahalagang mga kaso. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. But I would advise Ombudsman Remulla, if you are listening, you work. Yun. Stop conducting press conferences almost every day. Yun! Ang ganda nun, Brad! Tagalogin natin, ha? Hoy! Magtrabaho ka! Huwag ka puro pa-cute! Gago! Yun ang Tagalog nun. Wala nang iba. Anak ng tutsa yan, Because you will never know what is really happening in the office of the Ombudsman. Correct! Diversionary tactic lang ang umano'y secret decision sa reversal ng dismissal order kay Senator... sabi ko nga sa inyo hitting two birds in one stone. Diversionary tactic, di ba? Yung, kasi maingay si pagka yan ang sinabi mo, may secret deal, blah blah blah, diversionary tactic. Talagang diversion lang para hindi matanggal yung tuon doon sa talagang salarin. Di ba? At the same time, may talagang siraan itong mga kalaban para, alam mo, wasakin, maging malinis sila. Joel Villanueva, yan daw ang nakikitang motibo ni former Ombudsman Samuel Martires sa mga pahayag ni Ombudsman Boying Remulla. Matatandaan kasing tila na kuryente si Ombudsman Remulla noong nakaraang linggo matapos niyang sabihin na susulat siya kay Senate President Tito Soto kaugnay ng 2016 dismissal order ni former Ombudsman Conchita Carpio Morales laban kay Villanueva. Bago madawit ngayon sa flood control scandal, una nang nasangkot ang senador sa PDAF o pork barrel scam. Sa kaparehong araw ng naging pronouncement ni Remulla, binawi niya rin agad ito matapos ang ilang oras. Natuklasan daw kasi ng kanyang opisina na 2019 pala binaligtad ang dismissal order ni Villanueva matapos aprubahan ni Martires ang isang resolusyon na pumapabor sa motion for reconsideration ng senador. Sa kabila ng malaking pangalan ni Villanueva, hindi ito lumabas sa media o sa publiko. Kaya ani Remulla, tila isang secret ruling ang nangyaring reversal. Sa programang The Spokes ng Billionaire News Channel, inamin ni Martires na siya mismo ang tumanggi na i-publish ang naturang desisyon. Paliwanag ni Martires, ayaw niyang mapolitika ang naging resolusyon ng Office of the Ombudsman. If I publish it, if I talk about it, sasabihin ng tao, kinakatigan ko si Joel Villanueva. Okay? Kinakampihan ko si Joel Villanueva. At the time I signed, I approved that resolution, granting the motion for reconsideration, hindi ko kilala si Joel Villanueva. The first time I met him was in the Senate during the budget hearing. I don't know Joel Villanueva. Kaya lang, pag binigyan ng kulay, di ba? In December ngayon, yung secret decision, binigyan ng kulay Tila ginagamit lang din daw ang issue ng reversal para mailihis ang mga dapat pag-usapang issue. But haven't you noticed that I am now the flavor of the month? And ano kaya yung flavor yun? Patay tayo dyan. Siya daw ang flavor of the month na. Dahil nga naman, supposedly, ang flavor yung flood control. The flavor of the month before was flood control projects, ghost projects. Nakalimutan na natin yon. The flavor of the month was the trillion peso march. Nakalimutan na ng tao. Sa kaparehong programa, sinabi naman ni Nooy Senate President Franklin Drilon na hindi na nila iniakyat sa Senado ang kaso ni Villanueva dahil kung pagbabasihan daw ang salinong batas, walang jurisdiksyon ng Ombudsman sa mga miyembro ng Kongreso. Pero paglilinaw niya, klaro na hindi inaktuhan ng Senado ang dismissal order mula sa Ombudsman. The issue has not been brought to the Senate on the merits as to whether or not there is a basis for the malfeasance charge of Villanueva. Dagdag ni Drilon, posibleng magsagawa ng sariling litigation ang Senado sa mga miyembro nito. Ibig sabihin, kahit na walang jurisdiction ng dismissal order ng Ombudsman sa Kongreso, nasa kamay ng mismong legislative body ang paglitis at paghatol kung dapat bang tanggalin sa pwesto ang isang miyembro ng kanilang kapulungan. Para sa agenda, Joash Malimban. Nakikita nyo na, di ba? Yung diversion na yun na ginawa nila. Di ba? Ang dami hong diversion na ginagawa ang gobyerno para talaga maiwas kay Martin at dito kay Marcos ang sisi ng flood control project. Ito mga ghost project na ito. At isa na nga ho dyan ay walang iba kung hindi itong ombudsman na supposedly, di ba, ang ombudsman sana, ang focus nito yung flood control. Ano ang focus niya? Yung lumang kaso na dismiss na pala.
sabi ko nga, parang hindi kasi ako makapaniwala, natatanga-tanga lang po si Remulla at hindi niya alam na na-dismiss na. Ano yun? Hindi siya nag-research? Hindi, I don't think so. Hindi siya tanga. Para, one, maaaring talagang inano nila yan. Sinadya para maingay, para mapunta kay. Ngayon, kasi kaliwat kanan ang interview kay Martires, di ba? Kaliwat kanan ang batikos kay Martires kung bakit pinalusot, bla bla bla. Ganun ang ginagawa ngayon. Tapos biglang sinamahan mo ngayon ng demanda ng ICI. O di parang ang dating, kita nyo na? Totoo talaga yung pagiging corrupt ni Villanueva. Para bagang pinapadumi nila ng pinadudumi si Villanueva. Para mawala doon ang atensyon doon sa talagang tunay na madumi. Naintindihan nyo? Obvious na obvious eh. Ako hindi talaga ako naniniwala. Maniwala kayo, hindi ako naniniwala. Magalit na kayo sa akin pero kasi hindi ako naniniwala eh. Based on evidence, based on people, based on circumstances. Di ba? Wala. Bakit nga? Isipin nyo na lang bakit kailangan itago pa yung interview? Ilabas nyo kaya? Kasi, tinan nyo dahil itinago yung interview, talagang ang iisipin ng tao, oo, siguro nalaman nga ng ICI na talagang may direktang pananagutan si Villanueva o si Estrada. Kasi tinago eh. Kung ilabas ninyo, makikita natin ngayon. We can now give our opinion and analysis. Iba't ibang tao magbibigay ng opinion. Sandali. Wala namang direct na kinaugnayan si Villanueva o si Estrada. Bakit sila na ano? Tapos makikita pa nila yung interview kay Romualdez. Naintindihan niyo ibig sabihin? Wala. So ngayon, ang iisipin ng tao, malamang na kaya sila dinimanda kasi meron talaga silang kinalaman. Kaya nga ako, I challenge the ICI, ilabas ninyo. Huwag kayo puro ganyan. Ilabas ninyo yung interview nyo, investigasyon ninyo sa lahat na nagpunta dyan. Sama na nyo na yung taga-Amerika na nagpunta dyan sa inyo. Ilabas nyo lahat ng... Kasi dapat transparent. Ilabas nyo. Bakit ayaw ninyong ilabas? Anong meron? Di ba? Tingnan natin ito Medyo dito nga, pahiya nga ho sila eh. Kaya tingnan ninyo, panoorin nyo ito. Medyo napahiya sila dito eh. Sa nagpapatuloy na serye ng labasan ng yaman, 19 na sa 24 na senador ang nagsapubliko ng kanilang mga salin. Sa pinakahuling datos, si Chis Escudero ang maituturing na poorest senator, habang si Mark Villar naman ang pinakamayaman. Ako, yari sila dyan, mapapahiya sila, hindi nila mabanatan. Hindi. Kasi supposedly itong salin, di ba, pakpakuno ito ni Remulla, di ba? Para sana mabanatan yung mga kalaban. Ang problema, kakampinan nila si Villar ngayon. So, parang useless na itong kampanya na ito. Alamin ang kani-kanilang net worth sa agenda report ni Hanati. Kaya si dating Senate President Chis Escudero ang pinakamahirap na sitting senator. Siya kasi ang may pinakamababang dinagdarang net worth sa SALN na nasa 18.8 million sa taong 2024. Mas mababa ito ng bahagya sa dinagdarang net worth ni Senator Risa Ontiveros na 18.99 million. Kung ikukumpara sa 2018 SALN, mula 10.58 million, umakyat ng 8 milyon ang net worth ni Escudero. Wala siyang liabilities sa kanyang recent SALN kumpara sa 5 milyong naitala noong 2018. 5 ang real properties ni Escudero at lahat ito'y ipinasa lahat umano sa kanya noong 2013. Pagdating sa kanyang 18.8 million worth of personal properties, meron siyang 1978 at 1987 Mercedes-Benz cars, isang 1969 BMW at 1995 Range Rover Classic. 3 ang kamag-anak ni Escudero sa gobyerno. Yan sina Sorsogon 1st District Representative Marie Bernadette Escudero, Kasiguran Councilor Ramon Escudero at Sorsogon City Vice Governor Cunimar Antonio Escudero II. Tumaas din ang net worth ni Senator Joel Villanueva pa 49.5 million. Grabe yung target ng news ng bilyonaryo, no? Napaka-obvious. Sa taong 2024, ang pinakamataas niya mula 2018. 26.9 million lang ang naitala niya noon at noticeable ang pag-akyat ng kanyang net worth mula 2019 at 2020. Sa recent SALN ni Villanueva, lagpas 15 ang real properties nito na majority ay purchased. Halos 46.3 million yan in total. Meron naman siyang lagpas 26 million na personal properties, kasama ang higit 6.6 million sa investments at 10.2 million in cash. Meron naman siyang 23 million peso worth of liabilities, ang pinakamababang naitala niya mula 2018 na nooy nasa 27
27.5 million. Kapwa dawit sina Villanueva at Escudero sa flood control corruption scandal. Naksan talagang yung bilyonaryo. Iba. Ang galing nyo. Ang galing ng packaging nila, no? Salin ang topic, pinakamayaman si Mark Villar, pinakamahirap si Escudero, pero ang packaging, doon sa balita, dawit sa flood control, si Escudero tsaka si Villanueva. Galing. Gago! Slight ang tawag dyan, ha? Simple lang pero rock. Bilyonaryo couple na Ang galing nila mandamay. sina Senador Raffy at Representative Jocelyn Tulfo. So far, si Senator Raffy ang may pinakamataas na declared net Uy, worth. sana all, Itong idol natin, Mantakin mo, yumaman talaga, naging bilyonaryo dahil sa kanyang Raffy Tulfo in action. Yan ang idol natin. Ay, nako. Malupet mo. Pero, hindi kasi kung, ewan ko, panoorin lang ninyo. Sa lahat ng mga senador na naglabas ng kanilang SALN. As of December 2024, hindi bababa sa 15 sasakyan ng pagmamayari ni Tulfo. Nandyan ang 2 Cadillac Escalade na parehong bulletproof na nasa 14 million pesos each, Mercedes-Benz AMG, Lexus, Toyota Sequoia at ilang Toyota Hilux, Fortuner at Innova units. Nasa 6 ang agricultural lots ng Tulfo couple at may residential lots silang nasa 164 million. Wow. Wala silang liabilities. Dinisclose din nila ang business interests sa RW. Buti pa sila, walang liabilities, Yung iba dyan, napakaraming liabilities. Hindi nyo lang alam. Marami dyan, hindi nyo lang alam, marami kay liabilities. Yung mga jowa ninyo, asawa ninyo. Liabilities yan. Gasto sa buhay yan. Isama nyo pa yung mga kabit nyo. Gago! Puro liabilities yan. Yan ang kakaltas ng pinaghihirapan nyo. Paano asawa naman namin yun Ang tawag dyan, hindi partnership. Hindi kasi ang asawa, dapat partnership yan. Pareho kayong kumikita. Hoy! Huwag ka nga pumunta dyan sa topic na yan, Banat Bay. Baka wala yan ko yung asawa ko. Hindi kasi dami ko naririnig ngayon, mga kabataan pa naman. Hindi ko alam bakit ganun. Dati naririnig ko na to, pero ngayon mas marami ko naririnig. Yung mga kabataan daw ngayon, yung mga babae, sila pa ang bumibili ng NMAX o Sniper, mga motor yun sa mga boyfriend nila. Gago! Habang sila hirap na nag-e-entertain ng mga inchik. Putang inang yan. Gago! Tama, mali. Wala namang masama mag-entertain ng mga inchik at saka ng mga Koreano, Pero kawawa naman sila, no? Dapat hindi ganun. Dapat pati yung kung namamaklaman yung mga boyfriend ninyo, siguro din nyo naman nagbibigay sa inyo ng pera. Pero kung kayo pa rin na nagbibili ng mga motor nila, nagpapagas sa mga motor nila, pambihirang buhay, kawawa naman kayo. Yun ang tinatawag na liabilities, mga kababayan. Productions Incorporated, Raffy Tulfo in Action Foundation, at Idol Network Philippines, kung saan sila ay stockholders at directors. Grabe, laki ng pera. Ang kapatid niyang si Senator Erwin Tulfo, nasa 490... Ano lang yan, reporter lang yan. Pak! Di ba? Ako, magre-reporter na rin ako. Hindi, reporter ba tawag doon? Hindi. Producer naman sila, producer Banat Bay. 7 million ang total net worth as of June 2025. Kumpara kay Senator Raffy, may liabilities si Senator Erwin na nasa halos 160 million. Kabilang dito ang personal loans at insurance. Lagpas 10 ang residential properties ni Senator Erwin at in total, nasa higit 210 million pesos ang mga ito. Hindi naman pinangalanan ni Senator Erwin ang kanyang 11 vehicles, pero nasa 75.1 million ang total. 11 vehicles? Lupit. Sabay-sabay kayang ginagamit yung 11 vehicles na yun? Naka-convoy? Hindi kasi meron akong napanood na nanonood tayo ng mga mga secret in handling your money, at the same time yung mga lesson in life, mga pinapanood natin Tapos meron ako isang narinig, sabi niya, bakit ba ang tao pag nagsasakyan sobrang dami, sabay-sabay nila minamaneho yun? Hindi, I mean, sana pamilya kayo, di ba? Dalawa lang, van at saka isang mas malaki pa, maybe kotse or kaya isang SUV. Pwedeng ganun di ba? Pero, ay mga ganitong 11 na daw. Yung parang, may punto yung naririnig ko na ganun na bakit mo kailangan ng sobrang dami ng sasakyan. Na, di ba, na isa ka lang naman pupunta, isa ka naman, O sabi mo na may driver ka, o may security ka, o di dalawa, o sabi mo ng 3, o maximum 4. May pambihirang buhay, o. Ba't mo kailangan ng 11? Na hindi mo naman masasama yung sabay-sabay, di ba?
capital price nila. Meron din siyang 4 na firearms na nasa 280,000 pesos in Ayun. total. Para sa agenda, Hannah T, Bilyonaryo News Channel. Ang galing ng focus, ano? Ang galing talaga ng focus ng bilyonaryo. Pero paano yan? Basag yung ano nila na si... Hindi, kasi alam mo, ang mga Escudero, kasi kilala ko itong mga ito eh. Oh, kilala ko ito kasi meron yang hindi pamilya Escudero, hindi not the personal ha. Kilala ko na ito na mga talaga may mga pagmamay-ari ito. Ito yung may mga lots, mga lupa, mga mayayaman yan eh, 'di ba? Yang mga Escudero. At siguro tama nga 'yung sinabi nila, pinamana kaya hindi mo masasabing kasi marami na nagsasabi, mayaman naman talaga si Escudero, bakit ganyan lang ang sali niyan? Eh kasi nga po, yung kanyang kayamanan ay mana. 'Di ba? Maraming karamihan ng kanyang lote, mana. Sabi ko nga sana lahat. Hindi, kasi kung ito, isipin nyo ito. Kung tayo naging politiko, iniisip ko, aabot kaya ng 10 million yung salin ko. Ayop yan. Yung billion di ba? Si Tulpo, pabira, oo. Yeah. Ang tanong kaya, si Romualdez. Yan. Segue nyo kay Romualdez. Hindi, eto lagi tayong usap ng usap tungkol sa salin ng mga senador. Bakit yung salin ng mga congressman? Wala.